sa inyong lahat at lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikatlong baita. Tara na at tayo'y mag-aral. Sabay-sabay nating linangin mga bagong kaalaman. Kasama niyo ako, ang inyong guro, Teacher Bernadette. Gusto niyo bang maging munting scientist? Huwag kayong mag-alala dahil sa episode na ito, sama-sama nating tuklasin ang mundo ng agham sa isang aghamazing lesson na siguradong inyong magugustuhan. Handa na ba kayo? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang mailalarawan ang iba't ibang bahagi ng halaman. Bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Sabihin kung tama o mali ang mga sumusunod. Para sa unang bilang, ang mga baka at kalabaw ay nakatutulong sa mga gawaing bukid. Tama o mali? Kung tamang iyong sagot, magaling! Pangalawa, ang mga aso't pusa ay walang naitutulong o pakinabang sa atin. Tama o mali? Mahusay! Ang sagot ay mali! Para sa ikatlong bilang, ang mga ibon ay may mga pakpak na panlipad para maproteksyonan nila ang kanilang mga sarili. Tama o mali? Kung tama ang sagot mo, mahusay! Sunod, pang-apat, ang mga hayop ay pinagkukunan ng pagkain ng mga tao. Tama o mali? Kung tama ang sagot mo, ikaw ay tumpak! At ang panghuli ay, ang mga balat ng mga malalaking hayop gaya ng buwaya ay tinatapon na lang dahil wala itong pakinabang. Tama o mali? Kung mali ang sagot mo, magaling! Tara na mga bata, samahan niyo akong mamasyal sa halamanan. Ang ganda! Aba, may bunga ang punong ito. Alam niyo ba kung anong puno ito mga bata? Tumpak! Ito ay papaya. Napakaraming bulaklak sa paligid. Ano kayang mga bulaklak ito? Maaari mo bang sabihin sa akin? Magaling! Bougainvillea. Heto pang isang halaman. Ang laki ng kanyang dahon. Ano kaya ang pangalan ng halamang ito? Tama! Ito ay tinatawag na snake plant. Sihan ba kayo sa pamamasyal natin sa halamanan? Natutuwa ako at kayo'y nasiyahan. Dumako naman tayo sa ating aralin. Ang iba't ibang bahagi ng halaman. Ang halaman ay isang uri ng organismo na nakikita kahit saang lugar tayo magpunta. Maaaring makikita sa tubig, lupa at sa hangin. Kung napansin ninyo kanina sa ating pamamasyal sa halamanan, may mga halamang may bulaklak, bunga, dahon at ugat. May mga halamang hindi namumulaklak at nagbubunga tulad ng San Francisco at fern. Meron ding halamang namumulaklak pero hindi namumunga gaya ng bougainvillea at gumamela. Ngayon, tignan ang larawan ng talong. Ito ang mga ugat na nasa ilalim ng lupa, ang tangkay
ang dahon, bulaklak, at bunga. Sabay-sabay nating pag-aralan ang mga bahagi nito. Ilarawan natin ang bawat bahagi ng halaman sa pamamagitan ng pagkilala, estruktura, at gamit ng mga ito. Una ay ang ugat. Ang ugat ang siyang umaangkla o kumakapit sa lupa, nagbibigay tatag sa pagtayo sa lupa. Sumisipsip din ito ng tubig at mineral mula sa lupa. Pangalawa ay ang tangkay. Ang tangkay ang sumusuporta sa mga dahon at tumutulong sa pagtayo ng halaman. Nagdadala ito ng tubig at mga mineral mula sa ugat tungo sa iba't ibang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang pangatlong bahagi ay ang dahon. Tumutubo ito sa mga sanga o tangkay ng halaman. Ito ay ang humihingang bahagi ng halaman. Nagagawa ito dahil sa maliliit na butas kung saan nakakapasok ang hangin. Sa bahaging ito, nagaganap ang prosesong photosynthesis, ang paggawa ng pagkain sa halaman. Ang pang-apat ay ang bulaklak. Ito ang makulay na bahagi ng halaman at nagpapaganda sa kapaligiran. Tumutulong ito sa pagpaparami ng halaman. Mahalaga ito sa paggawa ng binhi. Ang ganda at bango nito ay ang siyang umaakit sa mga pollinators tulad ng paru-paro. Ang panghuli ay ang bunga. Iba-iba ang hugis, kulay, laki ng mga ito at ang iba ay may mga buto na kalamitang pinanggagalingan ng bagong halaman. Ito ang hinog na obaryo ng bulaklak. Naintindihan ba natin mga bata? Ngayon naman ay may ituturo akong kanta sa inyo. Handa na ba kayo? Tara na! Sabayan niyo akong kantahin ang mga bahagi ng halaman sa tono ng The Wheels on the Bus. Alamin at alamin ang mga bahagi ng halaman, halina't alamin ang mga bahagi ng halaman. Ito ang kumukuha ng nutrisyon at tubig sa lupa. Ito ang kumukuha ng nutrisyon at tubig sa lupa. Ito ang nagdadala ng tubig patungo sa mga dahon. Ito ang nagdadala ng tubig sa mga dahon. Ito ang bahagi na humihinga ng halaman. Sa bahagi ito nagaganap ang prosesong photosynthesis. Ito ang gumagawa ng binhi ng halaman. Kadalasang mabango at may iba't ibang kulay ito. Ito ang bahaging pinagmumulan ng bagong halaman. Ito ang bahaging pinagmumulan ng bagong halaman. Ugat, sanga, mga dahon, bunga at mga bulaklak. Ugat, sanga, mga dahon, bunga at mga bulaklak. Ito ang tungkulin at mga bahagi ng isang halaman. Ito ang tungkulin at mga bahagi ng isang halaman. Ngayon, dumako na tayo sa ating pagsasanay. Tukuyin ang mga bahagi ng halaman. Bigyan ko kayo ng 5 segundo para sa bawat bilang. Una, anong bahagi ito ng halaman? Magaling! Bunga ang sagot. Pangalawa, anong bahagi ito ng halaman? Tumpak. Ang sagot ay dahon. Sunod na bilang. Anong bahagi ito ng halaman? Mahusay. Ito ay ang tangkay.
Sunod na bilang. Anong bahagi ito ng halaman? Magaling! Bulaklak nga ang sagot. At ano namang bahagi itong huling bilang? Mahusay! Ito ang ugat ng halaman na sumisipsip ng tubig mula sa lupa. Para mapalawig pa natin ang inyong kaalaman, subukan nating sagutin ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Ngayon naman, alamin natin kung tama ba ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang B, ugat. Para naman sa ikalawang bilang, ang sagot ay letrang A, dahon. Sunod na bilang, ang sagot ay letrang C, bulaklak. Sa pang-apat na bilang, ang sagot ay letrang B, tangkay. Para naman sa panghuling bilang, ang sagot ay letrang D, bunga. Mahusay! Nasagot mo ng tama ang lahat ng katanungan. Para sa iyong karagdagang gawain, gumuhit ng isang halaman na nakikita mo sa iyong paligid at sabihin kung ano ang magandang naidudulot nito sa tao. Natapos na natin ang ating aralin. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa ilang minutong panonood sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!